time to time, lagi kong iniisip na kung wala ang biyaya ng Diyos at hindi tayo mabahaginan ng kanyang awat habag, ano kaya magiging kahinatnan ng ating buhay? Kung isipin natin mga kapatid, napakapalag natin. Laki ng inilaan ng Diyos para sa ating lahat. Napakalaking pagpapala. It can never be measured by human comprehension o human understanding. It is far beyond. Wala pong makaabot doon sa kung gaano kalaki talaga yung biyaya ng galaan para sa atin. And to think about it, na ang buhay na walang hanggan ay is more than enough. Kung tutuusin, wala nang makakahigit dito. Kasi kung ang buhay na ating inilagi sa mundong ito ay lubos na pinahalagahan ng sanlibutan, at malaking kawalan po ang kamatayan, mga kapatid, sa sanlibutan ito. Kaya maraming nalulungkot, maraming nanghihinayang. Kasi nakatuon yung buhay sa mundo. Pero kung iisipin natin ng kahalagahan ng pangako ng ating Panginoong Diyos, wala pong maikukumpara. At dapat talaga gaya ng mensahe po ng breaking the bread. Ang sabi nga, I do this in remembrance of me, sabi ng ating Panginoon Kristo. Gawin niyo ito para maalala niyo. At talagang napakalaki ng impact nito sa buhay ng isang mananampalataya kung talagang iisipin ng bawat isa. Kaya ang pakikipag-isa sa ganitong gawain, sabi nga ni St. Paul, chapter 10 ng 1 Corinthians, sa aklat ng unang Korinto at sa kapitulo 10, talatang simula sa 16, 16. Sabi niya dito, the cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? Ang literal na minsaheng hatid ng pag-inom natin sa cup. Sabi niya, the bread which we break, itong tinapay na atin pong pinagpipiraso-piraso, is it not the communion of the body of Christ? Sa cup, communion po sa kanyang blood, at yung bread is communion of Christ's body. For we too many are one bread. Okay, ito yung sinasabi. The communion of the cup we bless, itong kaya nga importante na ipinapanalangin natin yung tinapay, ipinapanalangin natin yung cup. Hiningi natin yung blessing ng ating Panginoon sapagkat drinking from the cup is the communion of the blood of Christ. Ito'y pakikipag-isa doon sa kanyang dugo. At yung tinapay na atin pong pinagpipiraso-piraso, pakikipag-commune natin ito sa kanyang body. Yan, sabi dito, for though we many are one bread and one body, for we all partake of that one bread. Pagkamat tayo marami, iisang tinapay. Kaya importante po yung mensahe ng iisang tinapay. Kasi pagkamat tayo marami,
iisa tayong katawan. Isang tinapay yung ating tinitake. At ang sabi ko dito, yung bread na yan ay ang katawan ng ating Panginoon Kristo. Pakipasa nga yan mga kapatid, pakipasa ko sa Tagalog. Amen. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipag-isa ng dugo ni Kristo. Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo. 17. Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang ng tinapay, iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikipagbahagi sa isang lamang tinapay. Okay. Isang tinapay which symbolizes the body of Christ. Kaya nga importante yung message na pagamat marami tayo, isang tinapay yung ating tinitake sapagkat iisang katawan ang ating kinalagyan. And this is the body of Christ. Kaya napakahalaga mga kapatid na maintindihan talaga ng bawat mananampalataya ang kalagahan ng biyayang ito na ibigay sa atin ng Diyos para hindi tayo manghihinayang sa oras at sandali na tayo po ay makipag-ugnayan sa Diyos. Sa mga fellowshipping, which we also worship God sa mga pagtitipo na ginagawa natin, at sa mga ganitong mga gawain na pinaka-importante po ito sa mga anak ng Diyos. Para lang tayo makaiwas sa takbo ng mundong ito, huwag magumon yung ating atensyon sa mga bagay na makasanlibutan at yung mga bagay na makalangit ang mai-feed natin, may feed natin doon sa ating pangailangang espiritual. Kakain yung ating soul, kakain yung spirit na iniwan sa atin ng ating Panginoong Diyos, binigay niya sa atin as sabi po ng Bible, ito yung pinakagaranti na tayo ay pagmamayari ng Diyos at tutuparin niya yung kanyang mga pangako. Kaya ang bawat isa, ang bawat anak ng Diyos, gaya nga ng mensahe ng ating pinagsaluhan din kanina, na hindi lang basta pribilehiyo talaga. We have given the privilege to become sons and daughters of Christ, of God. Pero huwag natin, hindi lang basta pribilehiyo, kundi it is a compulsory act. Kailangan gawin ito ng lahat ng mga nagmamahal sa Diyos na ibaling yung ating atensyon sa mga bagay na makalangit sapagkat unless na alam natin kung paano talaga unahin natin ang paghanap ng mga bagay na naukol sa Kanya, yung sabi nga, seek first the kingdom of God and His righteousness para yung ating mga pangailangan din at the same time ay isusupply din ng ating Panginoon. At hindi daw talaga pagkukulangin ng Diyos ang Kanyang mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Proven yan mga kapatid. Wala po talaga mintis yan. Maging tapat ka sa Diyos, maging mabuti kang anak na nagpapahalaga sa Kanyang salita at sumusunod dito, yung pangako ng Diyos na hindi ka magkukulangin, magaganap yan sa iyo. Yung mga salita na yung babihira natin ginagamit kasi parang awkward. Kasi physically, sasabihin ng iba, bakit nung nagbigay ka ba sa Diyos, bumalik agad yung biyaya niya, as siksik-liglig. Kaya alam nyo, bihira nga nagagamit niya sa atin kasi parang tawag nito. Hindi naman nakikita natin na physically kaagad. Pero totoo yan, naniwala ko dyan mga kapatid. Yung sabi niya sa 6:38 ng Luke, ano sabi niya sa 6:38 ng Luke? Magbigay kayo at kayo bibigyan.
tuntungan, sapagkat sa panukat na iyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Okay. Totoo yan eh, totoo yan. Naniniwala ko yan. Yun nga lang na kuminsan na tawag ito. Yung ba na nagkakaroon ng argumento doon sa mga legalistic na mga tao. Bakit? Nangyari ba talaga yan? Of course, mangyayari at malaki ang magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Pero yun nga lang, ang mga anak ng Panginoon Diyos ay hindi ko sinasanay sa anumang bagay na sagana sa mundo ito. Kung pasaganahin ka man ng Panginoon, it is not for you to spend it alone. Kung sakali mang ikaw ay pasaganahin ng Diyos, kasi magagawa naman talaga ng Diyos, sabi niya sa 9:8 ng 2 Corinthians, magagawa naman talaga ng Diyos na pagyamanin ka sa lahat ng bagay. Pero see to it, sabi po ni St. Paul, see to it that you will give generously. Gamitin mo yan para pagpalain yung iba. Hindi para for your own satisfaction. Kaya nga, mahirap din pagpalain ng tao kasi nauuna lagi yung sarili. Ito yung twist eh. Kung bakit mahirap, kayang gawin ng Diyos. Kayang gawin ng Diyos. Pero yun yung twist eh. Baka yung pagpapala na ibibigay, kung hindi mo kayang maniobrahan yan, magiging downfall mo pa yan. Magiging daan para ikaw ay mapapahamak. Pero kung nakikita naman talaga ng Diyos yung kapasidad natin, how to manage doon sa mga resources na dumarating sa atin. Kaya kung anong takal, kung anong kapasidad mo, doon ka aabutin ng ating Panginoon Diyos. Pero once nagiging handa tayo sa pag-manage ng ganong bagay, kayang-kayang gawin ng Diyos. Yung sinasabi niya, pik-pik-lig-lig, magagawa niya yan. Walang imposible sa Kanya. Lahat ng pangako niya, kaya pong gagawin niya yan. Ang hindi lang natin ang hindi lang natin tiyak yung ating mga sarili. Kaya salamat din sa Panginoon, siya yung nag-take control. Kasi kung pakawalan siguro, baka magwawala din tayo. At mawalay din tayo sa Kanya. Dapat lakaran natin dahil. Kaya St. Paul is the best example. Sabi St. Paul, natutuwa siya sa mga taga-Tesalonica sapagkat hindi lamang yung salita ang tinanggap nila, kundi yung way of life. Hindi lamang yung good news na dala-dala nila St. Paul, but the way they act on the word that they brought to them, yun ang nasundan nila. Hindi lang basta pinapakinggan, tinitingnan nila yung halimbawang iniwan sa kanila. Unang-una, higit sa lahat ng ating Panginoon Kristo at nung mga alagad ng ating Panginoon Kristo, nangangaral ng kanyang salita. Kaya nasundan nila yung example, which kapag hindi mulat yung ating mga mata, mag-iiba yung ating pananaw. Hindi doon sa kanilang halimbawa, kundi sa pagpapala na dala-dala ng uputing balita, which gusto nating maangkin kagad. Pero sila iba. 1 Thessalonians chapter 1 Thessalonians chapter 1. Kaya nagagalak si St. Paul na ito yung nagiging outcome. Ito yung nagiging feedback ng kanilang pangangaral. Sa 1 Thessalonians chapter 1, simula sa verse 2 hanggang verse 8. Nagpapasalamat kaming lahat. Yan, sige. Kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na aming
binabanggit kayo sa aming mga panalangin, Praise God. na aming inaalalang walang pati sa harapan ng ating Diyos at Ama. Ang inyong gawa na pananampalataya at pagpapatagal, pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Hesus. Amen. Ay, Pastor, nabasa ko na ito kanina. Sige lang, sige. 4. Yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Amen. Kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang. Okay, ang mabuting balita, yung ebanghelyo na dala-dala, hindi dumating sa kanila sa salita lamang. Kundi, Kaya, sige, tuloy lang. kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan na gaya ang inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Okay, hindi lang salita yung dala-dala, kundi yung kanilang way of living o way of life as a Christian, as a tawag nito, yung servant of God. Sige, tuloy. At kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon. Okay. Nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapighatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Amen. You receive the gospel sa kabila ng matinding kapighatian na dinadanas nyo, ay nandoon yung kagalakan ng Espiritu Santo. Sige. Ano pat kayo'y naging tuwiran ng lahat ng mananampalatayang na nasa Macedonia at mga sa Akaya. Sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at sa Akaya, kundi sa lahat ng mga dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ano pat kami ay wala nang kailangang magsabi pa ng anuman. Okay. Kahit tayo ngayon, hindi lang sa Achaia, hindi lang sa Macedonia, maging tayo ngayon inabot ng kanilang example kung paano sila nabuhay bilang mga anak ng Diyos. And ito po isang napakahalagang mensahe na dapat maintindihan. Iisa lang po yung mensaheng umiiral. To live like children of the kingdom. Mabuhay tayo na para talaga ang tunay na mga anak ng Diyos ng kaharian. Sapagkat iisa po yung ating pupuntahan. And to think na sinabi natin kay Kristo dahil sa kapabayaan po ng mga taong ito, kahit anak ka na ng kaharian, mapapahama ka pa. Alam niyo ba kung saan binanggit natin kay Kristo yan? Sa aklat po ng Mateo, nang siya po ay, ito mga pangangaral na ito ng mga apostoles. Pero pinauna na natin kay Kristo, kahit mga anak na kayo ng kaharian, you are bound to heaven. Pero kapag hindi kayo kumilos as what God intends you to be, mapupunta ka pa rin doon sa kapupuntahan ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. 8:12 po ng Mateo. Ito po yung mga warnings. Ito po yung mga warnings. Matthew chapter 8, verse 12. Matthew chapter 8, verse 12. Ngunit ang mga taong dapat saling kasama sa kaharian ay itatapon sa aliman. Mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Praise God. Ito po yung sabi dito mga kapatid, but the sons of the kingdom will be cast out into the outer darkness. You know, anak ka ng kaharian, tapos magbubunga din pala ng kapamakan sa iyo. Tapos sabihin mo, ay mananampalataya kami, sigurado na kami ligtas. Umayos ka. Umayos ka. Sapagkat ang fulfillment po ng promisa ng Diyos
parating pala. Parating pala. Kaya nga, nandito yung mga instruction na ito. Every time you come together, gawin niyo ito. Bakit? Sapagkat sa pamagitan nito, maalala niyo kung gaano kalaki ng sakripisyo ginawa sa inyo ng Diyos. Hindi siya nagbibiro. Tapat siyang ginagampanan, maligtas ka lang. Maligtas lang ako, maligtas lang tayo mula sa kapamakan. Tiniis niya lahat ng hirap, lahat ng pasakit tiniis niya. Tingnan mo yung kanyang ginawa sa cross hanggang sa kamatayan. Tiniis niya lahat. Wala siyang reklamo dahil mahal niya tayo. Minahal niya tayo ng totoo. Kaya umaasa din ang ating Panginoon Diyos na mahalin din natin siya. Pahalaga natin yung kanyang salita. Kung kailangan magsakripisyo tayo ng kunti, magtiis tayo ng kunti. Just to become an example for others. Gawin natin. Kasi ito yung naranapan. Kasi kung hindi po magiging maayos yung ating takbo ng ating pagiging mananampalataya, ito yung consequence. Sabi po ng ating Panginoon, kung itaas natin sa 11, sabi po niya dito, and I say to you that many will come from east and west and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Marami naman talagang tatawagin ng Diyos. From the all corners of the world, east, west, south, north, meron pong tatawagin ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, ang pangako ng ating Panginoon, right after the Great Tribulation, makikita ang tanda ng anak ng tao bumababa sa mga lapaa. And the next thing God is doing is to send His angels. Susuguhin niya yung kanyang mga anghel. Sabi niya sa 24:30 hanggang 31 ng Mateo, pakibasa yan. Matthew 24:30-31. Pagkatapos, ikaw sa langit ang ganda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may kapilang kapangyarihan at kadakilaan. Okay. Sa budyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susubuhin niya ang kanyang mga anghel sa tapat na sulok ng daigdig. Sa apat ng sulok ng daigdig, which composes east, west, north, and south. Tali ito sa sinasabi po ng ating Panginoon Kristo, magmumula sa silangan, magmula sa kanluran, sa hilaga at sa timog ang mga tao na papasok sa kaharian ng Diyos. Tatali ba mga kapatid? 8:11 ng Matthew, 24:31 ng Mateo, tali po yung mensahe. Pero subukan mong maging masuwain na anak. Subukan mong magmatigas sa harapan ng Diyos. Anong sabi sa verse 12? Kahit mga anak ng kaharian, itatapo niya sa labas. Sabi nung iba, ang labas ay hindi po talaga impyerno yan, hindi talaga dagat-dagatan apoy, kundi nasa labas ka lang ng kaharian. Pero nandoon ka sa kaharian, nasa labas ka lang ng pinto. Merong aral na ganyan. Ngayon, sa labas ka ng pinto, anong danasin mo? Naggangalit yung ipin. Walang hanggang kadiliman. Anong pagkakaiba niyan doon sa dagat-dagatang apoy? Sa 13:42 tsaka 13:50 ng Mateo pa din. Anong pagkakaiba niyan? Tingnan nga natin. Nasa labas ka, naggangalit yung ipin mo. Ibig sabihin sobrang hirap, nawala na kung hangganan. Matthew 13:50.
Sa naglagablab na pugon, magngangalit din yung ipin mo. Sa labas ng kaharian, magngangalit din ang ipin mo. Anong pagkakaiba? Anong pagkakaiba? Praise God. Ang katwiran na yun, di bali, nasa labas naman. Hindi naman sa nagablab na ako. Pareho yung mga resulta eh. Sa 50, tingnan nyo yung 50. 50. At iahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Doon mananangin sila at mamahalit ang kanilang mga ngiti. Praise God. Puro magngangalit ang ipin, pari-pariho po yung hirap na danasin. From outside and in the furnace of fire. Kaya nonsense po mga kapatid na yung pag sabihin mo, ligtas ka na. Saan ka ligtas? Hindi ka na mapunta sa impyerno. Pero ang kalagayan mo, pariho. Ay, ganun din eh. Grabe, natutuwa yung sinasabi nila. Nasa labas ka na gano'n, ano niya, kakuya-kuya ka sa labas ng harian? Hirap din ang iyong danasin. Kaya the same, you will suffer. Kaya sabi po, mga anak ng Diyos, magmalisya kayo, iisa po ang plano ng ating Panginoon. Pero gusto na talaga ng Diyos na talaga tayo dadalhin sa kanyang kaharian. Yun talaga yung kanyang plano. Kaya nga, ina-assure niya eh. Tinitiyak niya. From time to time, palalahanan ka. From time to time, gigisingin ka sa iyong diwa. Palalahanan ka ng Panginoon sapagkat God wants you to be one of the heirs in His kingdom. Kaya sabi ni Paul, ako nakakatiyak ako. At tiyak na talagang dadalhin ako ng Diyos sa kanyang kaharian. At hindi lamang para sa akin yan, kundi sa lahat ng mga may pananabik na naghihintay sa kanya. And I hope that this church ay more than willing at talagang nananabik tayo na makasama natin ang ating Panginoon ng palanggihan doon sa kanyang kaharian. 2 Timothy chapter 4, verse 8. Anong sabi niya dyan? Makakamtan ko na ang karoon ng kakalaan sa mga katuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makakalumang ko ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Praise God. Ano? Sino yung magpuputong sa kanya ng korona? Ang makatarungang hukom. Sige. Sa kanya lang ba yun? Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Hindi lamang sa kanya, kundi pati sa atin. Amen. Kung meron tayong pananabik na makasama talaga ang Diyos. Kasi tinitiyak ni Paul 18, verse 18, tinitiyak po ni Apostol Pablo na yung tumawag sa atin, yung nagligtas sa atin, mula sa pagkakalipin ng kasalanan at doon sa pangaraw-araw nating pamumuhay, patuloy tayong iniligtas ng Diyos at ito rin Diyos na ito ang maghatid sa atin ng ligtas papasok sa kanyang kaharian. Verse 18. Ang Panginoon ang magligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Siya yung magliligtas sa atin sa lahat ng kasamaan sa araw-araw na ating pamumuhay. Amen? He will save us from the curse of COVID-19. He will save us from any harm and any evil sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pangako ng Diyos yan sa lahat ng kanyang mga tapat na lingkod. Hindi kanya pabayaan, hindi kanya iiwan. At siya rin yung maghahatid sa iyo ng ligtas patungo sa kanyang kaharian. Oh, what a promise from God.
Napakagandang promisa yan ng ating amang nagmahal sa atin ng totoo. Kanina sila Sister Yoli na nagpunta dito, pinatid yung iPad na pinapatingnan ko anong sila. Buti na lang kami, mga expert kami pagdating sa mga Apple products. Eh, nakakapagtatag. Alam niyo na ang sila niyan, gusto. Parang kami. Sabi ko sa studio, ganda nila brother Panik. Ang kami, tinapos namin yung breaking of the break. Kasi wala nang babalik pag natin ginawa pa namin na hapon eh. Sabi ko, okay din naman yun. Lalo na yung mga kapatahan. Pero tayo, kahit na walang bumabalik. Amen. Pagtyagaan na natin ito, may bumabalik naman, nandiyan kayo eh. Amen? Praise God. Sister nila, galing pang Marikina eh. Dahil sa kanila gustong makikipagbahagi sa ganitong gawain. No? Pero yun, salamat sa Diyos. At marami pa sanang darating. Alam ko, darating si Sister Lilia. Yun nga lang, sa lakas ng ulan. Hirap mag-biyan sila Roger, pabalik, hindi na pabalik. Kasi sa lakas ng ulan. Pero purihin ang Panginoon. Akala ko kanina mga ilan-ilan lang, pero we are more than 10. Amen. Pasok pa rin tayo sa banga. Hallelujah. Salamat sa Diyos. And it is a great encouragement for us na yung mga taong ito na tinitingnan natin, lalo tigit yung ipinadala sa atin ng Panginoon na apostle to the Gentiles. So, nang iba ko rin si St. Paul. He is the perfect example for us to follow. Siya yung kaya yung mga masuwain, sabi, mayroon akong narinig na isang religious groups. Sabi niya si St. Paul, alam naman demonyo yan eh. Hindi daw tunay na lingkod si St. Paul. Ang rason niya, magnanakaw na si St. Paul. Kasi may talata sa 2 Corinthians, nasabi po ni St. Paul, ninanakawan ko yung ibang mga churches para lang hindi ako maging pasanin sa inyo. Ibig sabihin, ang nagsusupply sa kanya ng mga pangailangan niya, yung ibang iglesia, para lang makarating siya sa iglesia ng Corinto. Ang term na ganang ginamit is robbery. Pero ang punto niya, hindi ganun magnanakaw. Kundi ang punto niya, hindi siya nagiging pasanin sa mga taga-Corinto. Ang nagsusupply sa kanyang needs ay mga taga-ibang churches para lang hindi siya lalabas. Kasi ang mga taga-Corinto masyadong mapanilig pagdating sa pera. Sabi niya, hindi ako naging pasanin sa inyo. Ninanakawan ko man yung ibang churches para lang pagdating ko sa inyo, wala akong pangangailangan sa inyo. All I want is to share the gospel. Pero sa ibang mga nangangaral, sabi na, tingnan mo, St. Paul robbed other churches. Ay saan mapupunta yung magnanakaw? May impyerno. Kaya si Paul, hindi lingkod ng Diyos. Lingkod siya ng demonyo. Magnanakaw siya. Ay mga kalapastangan ba mga kapatid? But St. Paul ay inutusan ng Diyos para sa atin, mga hindi. Kaya sabi niya, yung pantunan niya sa buhay mga kapatid, it is a great inspiration for us. Pilipos sa chapter 3 ng Philippians, verse 7 to 8, hanggang 9. Ito ang napakagandang sundan. And I want to encourage every one of us. Gusto kong hikayatin ng bawat isa sa atin. Tingnan natin ang buhay ni St. Paul. Kung paano niya pinahalagahan ang mga bagay na makalangit. Sugdulan na naman na mawala na yung mga bagay. Kanina habang nagbibiyahe kami, narinig ko yung sabi ni Sister Nini, wala na akong pangarap na magkabahay pa dito sa Mundura sa
Wala, hindi naman masama din magkaroon ng bahay, di ba, Sister Ned? Pero yung pangarap ba na parang hayaan na natin yung ating mga anak. Palipas na kami. Ang tinitingnan na lang namin yung bahay doon sa langit na ating titirhan. Amen? Na napakaganda doon. Sige, pag-ibasa. 4:7, Pastor. 4:7 hanggang 9. 3:7 hanggang 9. 3, chapter 3. Gayon na ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari ko pa karubihan, anak-anak kay Kristo. Lahat ng mga bagay na iniisip ng lahat ng tao na pakinabang sa buhay ni Saint Paul, inari niya itong sukal. Wala na pong kabuluhan. Sige. Oo nga, at sa lahat ng mga bagay ay inaari ko karubihan dahil sa dakilang kagalingan ang pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Praise Na God. alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalubihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Amen. Yun yung ano niya yun yung kanyang desire. Lahat ng pangarap niya sa buhay nito, hanggang doon na lang muna. Lahat ng pangarap niya sa buhay nito, pinatay niya. Inari niya wala na, patay na sa kanyang kaisipan. Matutunan niya lang ang totoong mensahe na nais pabot sa kanya ng Diyos. To know Christ better. Kaya kung ganito ang pagpapahalaga ng lahat ng mga nakakilala sa Diyos, kung ganito ang pagpapahalaga, katulad ni Apostol Paul ang pagpapahalaga sa mga mensahe ng ating Panginoon, marami po ang papasok sa kanyang kaharian. Hindi lang tayo, hindi lang yung mga talagang maraming papasok kung maintindihan lang sana talaga yung mensahe. Kaya nga kanina, yung pag-seek ng kingdom, it is patuloy na pagpatay sa ating mga makasanlibutan na desire. Kasi yung mga nagbibigay alalahanin sa atin, food, drinks, clothing, pangunahin naman talaga yan eh. Pangunahing problema ng tao yan. Pagkain, idadamit. At marami pong mga mananampalataya dyan na nawalay na po sa pananampalataya, lalo na sa mga manggagawa, hindi makatais sa hirap. Kaya yung iba nagiging compromising. Kumita lang, guminhawa lang, kahit maling doktrina ang dala-dala, basta may suportang pera, kagat. Kasi gusto rin mabuhay. Kaya nga sabi dito, sabi po ng Panginoon, yung mga pinoproblemang yan, problema ng sanlibutan yan. At sana huwag niyong problemahin na kayong mga anak ng Diyos. Kasi kayong mga anak ng Diyos, you are fully protected by God. Lahat ng promisa na sa inyo na eh. Hayaan nyo na ang mundo mamproblema dyan. Huwag sana kayong makibahagi pa dyan. Kung problema nyo rin yung pagkain, problema nyo rin yung internet, problema nyo yung tirahan, ang dami nyo problema ng sanlibutan yan. Pero ang Diyos nangako sa atin, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pabayaan. Subukan natin. Paglingkuran natin ang totoo ang ating Panginoon Diyos, you will lack nothing. Kasi kahit in nothing, kahit sa kawalan, natuto kang magpasalamat at magpuri sa Diyos. Hindi ikaw yung nagre-reklamo, ano ba naman buhay na ito? Ano ba naman mapupuro lang kawalan? Simpleng buhay, walang bigas, walang asukal, walang lahat. Napakasimple naman talaga. Natawa si Jordan. Praise God. Maraming mga Kristiyanong reklamador. Puro reklamo sa buhay ang nasa isip. Huwag natin pong pairalin yung gawain ng sanlibutan yan eh. Ang sanlibutan laging nagre-reklamo yan. Kaya may katuwiran kahit sa pataling kumakapit ang isang taong nagigipit. Pero sa isang mananampalataya, saan tayo dapat kakapit? Kakapit ka rin ba sa patalim?
ikaw na lang. Nag-aalok ang Panginoon Diyos na sa Kanya tayo magtiwala, sa Kanya tayo kakapit, tapos kakapit ka kung saan-saan. Kaya mga kapatid, mga mananampalataya, mga anak tayo ng Panginoon Diyos, we are more than special from the eyes of God. Hindi lang tayo basta-basta special na nilalang. Totoo ang pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Kaya every time na we get together, drinking the cup and eating the bread, as one body, alalahanin natin na minahal tayo ng totoo ng ating Panginoon Diyos. Alalahanin natin na ang ating buhay hawak ng ating Panginoon Diyos. And He will never leave us nor forsake us. Kaya salamat sa Panginoon, purihin ang ating Panginoon. Minsan nagtatang tayo, kung minsan lumarating din sa akin kasi hanggang taas, kailan kaya tayo aabutin. Lilingapin ang ating Panginoon. Walang hanggang niya. Amen? Minsan pag tinitingnan natin yung buhay natin, pinag-iisipan natin. May mga tanong na lumalapit. Pumapasok sa ating mga puso at isipan, paano na lang kaya? Ano na lang kaya magiging nangyari? Patayin natin ito mga kapatid. Ha? Wala yan. Sapagkat ang Diyos na ako, hindi niya ako papabayaan, hindi niya ako iwan. Tapat yung Diyos na tumawag sa akin. Mahal niya ako. Siya yung nagmahal sa akin ng totoo. Pagamat hindi ko siya masyadong pinapahalagaan, pero minahal niya pa rin ako. Kaya nga yung panalangin ni Daniel, sabi ni Daniel, bagamat si Daniel isa sa mga pinupuri ng ating Panginoong Diyos, isa siya sa mga tinataas ng ating Panginoon, sabi ng Ezekiel chapter 14, verse 14, sa isang bayan kapag pinarusahan ko yan, kapag may nakatira doon na isang Daniel, isang Job, isang Noah, sila lang yung maliligtas. Lahat ay lilipunin. Ibig sabihin na hindi po literal na Noah o literal na Daniel, patay na sila eh. Paano? Ibig sabihin, yung pamumuhay, yung pananalig ni Daniel, pananalig ni Noah, yung pananalig ni Job sa Diyos, kapariho ng taong dadatnan niya sa isang lugar, maliligtas sila. Sapagkat sila yung kinalulugdan ng Panginoon Diyos. Kaya sabi ni Daniel, isa siya sa pinupuri na nung siya lumapit sa Panginoon, hindi siya nagmamalaki. Lord, dapat tugunin mo yung aking mga panalangin sapagkat tapat akong naglilingkod sa iyo, Panginoon. Hindi ako katulad ng iba. Kapag ganun ang panalangin mo, huwag ka nang manalangin. Kasi hindi rin tutugunin ng Panginoon Diyos. Kasi yung mga kung isa tayo, kapag nahirapan tayo, bakit ako pa Panginoon? Bakit ako pa nagduanas ng hirap? Yung iba naman, hindi naman sila nagdanas. Bakit ako pa? Naging tapat naman ako lingkod sa iyo. From day one hanggang sa ngayon, naglilingkod pa rin ako sa iyo. Bakit ako dumanas ng ganitong kahirapan? Tigilan mo na yung kanyang kaisipan. Si Daniel po, hindi po niya ginagawa yan. Si Daniel, yung buhay niya, buhay natin masyadong malayo ang agwan. Naging tapat silang lingkod. Pero kung manalangin si Daniel, ito yung panalangin niya, Panginoon, kahabagan niyo kami. Alam namin na ikaw ang Diyos na punong-puno ng awat habag. Hindi kami lumalapit sa iyo, Panginoon, sapagkat kami matuwid na. Bagamat matuwid ang pamumuhay ni Daniel, pero sabi niya, hindi kami lumalapit sa iyo, Diyos, nangingin ng iyong awat habag dahil mayroon kaming maipagmamalaki na. Hindi kami katulad ng iba na hindi sumusunod sa iyo. Kami sumusunod sa iyo. Hindi ganun ang panalangin. Ang sabi ni Daniel, marami kaming pagkukulang, Panginoon. Makasalanan kami. Pero dahil sa ikaw ang Diyos na punong-puno ng awat habag, kahabagan mo kami, Panginoon. Meron kaming gustong hilingin sa iyo. Ganon yung paghingi ng tulong sa Diyos. Hindi yung may kasama pang panunumbat. Merong mga propetang ganyan eh. Si Habakuk, sabi ni Habakuk, Panginoon, bulag ka ba? Hingi ka ba? Hindi mo ba nakikita yung nangyari sa aming mundo, sa mundo na aming kinalagyan? Laganap ang krimen. Natitiis mo ba tingnan to, Panginoon?
Puro reklamo siya sa simula. Pero nung makita niyo yung gawa ng Panginoon Diyos, sabi niya, Panginoon, oo nga pala. Tagalupa ako, ikaw ay tagaitaas. Kaya mula ngayon, Panginoon, kahit na anong dumating sa amin, huwag nang magbunga yung mga pananim sa parang okay lang. Huwag nang mabuhay yung mga hayop. Ibig sabihin, totally famine. Total famine po yung kanyang maranasan. Tagutom, wala nang maasahan. Sabi niya, maglilingkod pa rin ako. Maghihintay pa rin ako sa iyo. Whatever happened. Yun yung mga taong nagpapahalaga sa Diyos. Hindi marunong magmalaki, hindi marunong magmayabang. Patuloy na humingi ng awat hawak. Kaya salamat sa ating Panginoon. Tinuruan tayo ng Diyos kung paano tayo mamuhay ng tao. Hindi tayo tinuturuan pagreklamo. Paubayan natin sa Diyos ang pagkilos. Maganda yung kanyang plano sa atin. He has a better plan for us. Amen? Jeremiah, ano yung lagi binabanggit yun eh. Jeremiah chapter? Kabisado. A better plan, not to harm you, but to give you a good future. Kabisado ng marami yan. Walang plano ang Diyos na sirain ka. Walang plano ang Diyos na pabayaan ka. Ang plano niya at mahalin ka. At dadalhin kang ligtas doon sa iyong pupuntahan. In here, we have no lasting city. We are waiting for a one that is to come. Saan yan? Dapat yung mga importante mga verses, kabisaduhin natin. Para in times of kailangan natin, maalala. Sabi ng Panginoon dito, saan ba na babasa yan? Nabasa ko ito sa Hebrews chapter 13, verse 14. Praise God. Kundi na Panginoon, mahal ng Diyos mga kapatid, napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo lang pa tumayo. Praise God. Ipagpasalamat natin ang tinapay na ito.